Ang kipot ng Hormuz at mga bagong pahayag mula sa US. Sabi ni Donald Trump, madiging tadapangalaga ang Estados Unidos ng kipot na iyon, pero komplikado dahil naniniwala ang Iran na sila ang may kontrol. Ano kaya ang posibleng maging problema rito? Lahat. Sa huli, mas marami itong ibinabangong tanong kaysa sagot. Lalo na nang sinabi niyang maniningil sila ng bayad. Alam mo, ito ay kabaligtaran ng mga batikos sa plano ng Iran na maningil ng bayad. Ngayon, maaring ito ay isang matalinong pagtatangka ni Pangulong Trump na gawing katatawanan ang buong sistema ng paniningil ng bayad sa pagsasabing ganoon. Kung hindi pwedeng maningil ng bayad ang Estados Unidos, walang paraan para maningil ng bayad ang Iran. At ibig sabihin, wala nang pwedeng maningil ng bayad. Pero masyadong mataas ang tingin dyan kay Trump. Siguro hindi naman nararapat ang ganong kredito sa kasong ito. Pero sa huli, alam mo, nagkaroon ng pagtatangka na samahan ng mga barko para sa ligtas na pagdaan palabas ng kipot ng Hormuz. Pinag-uusapan natin ang libu-libong mandaragat na stranded doon ng ilang buwan. At ang operasyong ito ay agad na isinantabi dahil sa mga banta ng Iran. Pero nakikita natin ngayon na sa unti-unting pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig, marahil nararamdaman ng administrasyon ni Trump na sulit na gipitin ang Iran sa usaping ito tungkol sa isyung ito ng kipot ng Hormuz. Pero napakahalaga na ipaalala sa lahat na habang sinusubukan ng mga Iranian na ilihis ang atensyon sa kipot ng Hormuz, ang isyung nuclear pa rin ang pangunahing banta. At marahil layunin nila na ilihis ang atensyon mula sa kanilang nuclear program na, ayon sa satellite imagery, ay sinusubukan nilang buuin muli kahit pa sinabi ni Pangulong Trump na winasak na ang lahat ng kanilang pasilidad. Kaya marahil sinusubukan nilang ayusin muli ang ilan sa kanilang mga pasilidad. Pero dahil nakatuon ang pansin sa kipot ng Hormuz, hindi napapansin ang isyung nuklear. Malinaw na nakatuon ang pansin sa kipot ng Hormuz dahil sa epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya at sa agarang epekto nito sa mga bansang Arabo sa Gulpo. Pero hindi natin dapat kalimutan ang pangunahing issue dito, ang pangunahing banta, hindi lang sa pandaigdigang ekonomiya, kundi pati na rin sa mga bansa sa rehiyon, kabilang ang Israel. At yon ay ang usaping nuklear. At talagang umaasa ako na ang atensyon ng lahat ng ahensyang pangseguridad na kasangkot ay hindi malilihis at hindi susunod sa kumpas ng Iran. Senior Correspondent sa Gitnang Silangan, Ariel Oseran, pinahahalagahan ko ang iyong mga pananaw at updates sa mga kaganapan. Salamat, Ariel. At ngayon, tungkol niya dyan, lahat ng mga kaganapang pangseguridad sa buong rehiyon, ikinagagalak naming tanggapin si retiradong Major General Amos Yadlin, dating hepe ng Military Intelligence sa IDF, na sumasama sa atin ngayon mula sa Carmel Yosef dito sa Israel, Major General. Maraming salamat po sa inyong oras. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong presensya rito. Masasing nagmamasid lamang muna ang Israel sa nayon habang isinasagawa ng US ang pag-atake sa mga target ng Iran at nagpapakawala ng missile at drone ang rehimeng Iranian sa ilang bansa sa Gulpo. Ngunit iniiwasan ng IRGC ang Israel sa ngayon. Ano po ang inyong pagsusuri sa estratehiya ng Iran sa kasalukuyan? Dapat nating balikan ang kasunduan noong Hunyo. Ang MOU ay lubang problematiko mula sa pananaw ng Amerika at ng Israel. At sinasamantala ng mga Iranian ang malabong pagkakasaad na sa batayan ay nagbigay sa kanila ng ilang otoridad sa Hormuz at ang koneksyon nito sa Lebanon. At nararamdaman nila na limitado ang presidente. Ayaw niyang bumalik sa digmaan at tinaasan pa nila ang pustahan. Sinusubukan nilang magtatag ng isang kaayusan sa Hormuz na mabibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa mga susunod na negosasyon, mga susunod na kasunduan at sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Siyempre, taliwas ito sa kung paano naunawaan ang kasunduan sa Washington. At hindi handa ang Pangulo na tanggapin ang ginagawa ng mga Iranian. At ang tanong ay
Kung ito ba ay isang sitwasyon na walang kasunduan, walang digmaan, o may mga limitadong pag-atake sa magkabilang panig o babalik sa isang ganap na digmaan. Sa tingin ko, napakababa ng tsansa na bumalik sa isang ganap na digmaan nitong mga nakaraang buwan. Sa kasamaang palad, tumaas ito nitong huling 3 araw. Dahil ang mga gumagawa ng desisyon sa Iran ay nararamdaman ngayon na may lakas sila at kaya nilang idikta ang mga hakbang at kondisyon sa kipot ng Hormuz. Kaya nakita muna namin ang Pangulo. Bigyan ng kalayaan ang CENTCOM na gumanti ng atake. At ngayong hapon, ibinabalik niya ang pagkubkob sa pantalan ng Iran. Kaya ito ay bumabalik tayo sa panahon bago ang Luzon Memorandum of Understanding. Talagang nakaka-interes ito lalo na kung isa sa alang-alang na ayon sa rehimen, ang IRGC ang may kontrol sa kipot na yon. At gaya ng napag-usapan natin kanina sa palabas, napakahusay ng ginawa ng Iran sa estratehiya na ilipat ang atensyon mula sa issue ng nuclear papunta sa usapin ng kipot ng Hormuz. Pero gusto kong malaman ang opinyon mo tungkol sa katotohanang sa simula ng digmaang ito, magkasundo talaga ang Israel at US. Noong katapusan ng Pebrero, sa isang natatanging magkasanib na operasyon, napatay ang kataas-taasang pinuno at 40 kumander sa simula ng digmaan. Ngayon, ilang linggo lang ang lumipas, tila hindi nakasama sa usapan ang Jerusalem kahit sa unang tingin. Sabi mo, maaaring magpatuloy ang digmaan. Nakikita mo bang sa sang-ayon ng Israel kung magpapatuloy muli ang mga operasyong militar na iyon? Hindi ko iniisip na may kakayahan ng Israel na ipagpatuloy ang digmaan ng mag-isa sa sarili nitong inisyatiba. Pero ang Israel, siyempre, ay sasali sa digmaan kung mangyari ang isa sa dalawang pangyayari. Atakihin ang Israel ng Iran sa paraang inatake ang Bahrain, Kuwait at UAE nitong nakaraang 3 araw. O magpasya ang Pangulo na bumalik sa digmaan at pagkatapos ay lalaban muli ang Israel, kaagapay ng mga Amerikano. Sa tingin ko, iisa lang ang pulang linya ng Israel na magtutulak sa kanila na pumasok sa digmaan ng mag-isa sa pamamagitan ng sariling inisyatiba ng Israel. At ito ay kung sakaling malaman ng Israel sa pamamagitan ng intelihensya na ang Iran ay gumagawa ng paraan o natatangkang magpuslit ng bombang nuklear. Ito ang pulang linya magtutulak sa Israel, walang duda muli sa digmaan. Hindi ko nakikita na gagawin ito ng mga Iranian sa mga susunod na buwan. Halos hindi na nila ito tinitingnan na yon bilang paraan para ilihis ang atensyon. Pakiramdam nila na ito ang kanilang atomic bomb. Ito ang pinakamalaking leverage na nakuha nila mula sa digmaan at hindi nila ito basta-basta bibitawan. Tulad ng nabanggit natin kanina, mukhang epektibo ang estratehiya nila ngayon. Pero muli, kung magdesisyon ang presidente ng US ng iba at posibleng may tawag sa telepono, hihintayin natin kung paano mangyayari ang lahat ng iyon. Major General, samahan mo pa kami. May malaking balita akong gustong marinig ang opinyon mo habang sinusubaybayan natin ang ulat sa lantarang plano para kay Mahmoud Ahmadinejad sa Tehran. At umano'y mga pagsisikap sa loob ng ilang taon na gawing intelligence asset ng Washington at Jerusalem ang dating leader na matigas ang paninindigan. At posibleng gamitin siya bilang isang potensyal na leader sakaling magkaroon ng pagpapalit ng rehimen sa Iran. Ngayon, iniulat na nagtapos ang mga hakbang na iyon sa isang dramatikong tangkang ilabas siya sa Tehran, kung saan siya ay binabantayan at dalhin sa isang lihim na taguan ng Israel sa mga unang araw ng digmaan. Ngunit hindi natuloy ang plano. Iniulat ng The New York Times na kabilang sa mga pagsisikap na ito ang isang pagpupulong kay Mossad Chief David Barnea, kasabay ng isang akademikong kumperensya sa Hungary mahigit 2 taon na ang nakalipas. Kasama pa rin natin si retiradong Major General Amos Yadlin, dating hepe ng intelihensyang militar ng IDF.
Major General, parang pelikulang thriller ang kwentong ito na may mga plot twist. Ano ang opinyon nyo sa alegasyon na nililigawan ng Mossad si dating Presidente Mahmoud Ahmadinejad ng ilang taon? Ano po ang tingin ninyo sa intelihensyang ginagamit para baguhin ang isip ng taong pursigidong wasakin ng Israel at gawing posibleng asset? Ano po ang opinyon ninyo? Sa tingin ko, ang buong ideya ng pagpapalit ng rehimen ay medyo mahina o hindi matibay na ideya. Alam ko lang isa o dalawang paraan para mapalitan ang rehimen. Isa ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga puwersang panlupa at tuluyang pumunta sa kabisera na gusto mong palitan ng rehimen tulad ng sa Berlin noong 1900 at 45 o Baghdad noong 2003. Hindi ito ang plano nung huling digmaan sa Iran. May ilang tao na naniwala na ang pagpatay sa mga pinuno ay lilikha ng mga kinakailangang kondisyon. May ilang tao, sa tingin ko, na naniwala na ang mga Kurdo ang magiging puwersang panlupa. At gaya ng sinasabi ng New York Times sa atin, at wala akong ideya kung gaano katotoo ang kwentong ito, nadhanda rin sila ng alternatibo. At kung naalala mo, sinabi ni Pangulong Trump sa simula ng digmaan na may iba't ibang leader sa Iran at naganap na ang pagpapalit ng rehimen. Tama? Kaya, base sa aking karanasan bilang hepe ng intelihensya, maraming taon na ang nakalipas. Nagtitiwala ako sa maraming SIGINT sources, ilang technical na sources, reconnaissance mula sa himpapawid, at ang tiwala ko sa human intelligence. Tulad ng operasyon, kung ito ay gumagana, isang lehitimong operasyon kaugnay kay Ahmadinejad ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa ibang aspeto ng intelihensya. At ang intelihensya ang pundasyon ng isang operasyon, ng isang estratehiya. Kaya hindi mo ito maikukumpara sa pager operation sa Lebanon na technical at cyber at command and control at makabagong ideya. Sa kasong ito, sa tingin ko kung tama ang kwento ng New York Times, dapat masinuri pa ito gamit ang red teams at kung posible talagang magkatotoo ang ideyang ito. Maraming salamat. Pinahahalagahan namin ang iyong pananaw. Retiradong Major General Amos Yadlin, salamat sa pagsama sa rundown. Ikinagagalak ko. Salamat, Benita.